So mga paraan na kailangan mong gawin sa isang lalaki o sa inyong relasyon upang makayanan mo ang pang-iiwan niya sa iyo. Sa isang hindi maipaliwanag na sitwasyon, hindi mo alam kung paano, kung bakit kayo napunta sa ganitong hiwalayan. Hindi mo matanggap at hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung ano ang dahilan niya kung bakit siya nakikipaghiwalay sa iyo. At ngayon sa video na to mga kamamay, sasabihin ko po sa inyo ang mga bagay na maaari niyong gawin upang ma-overcome po ninyo, upang makayanan po ninyo ang wala nang masasakit pang iiwan sa inyo ng isang lalaki. Pero mga kamamay, isa lang muna ang aking hinihiling, if ever na nakakatulong po yung mga love advice, yung mga videos na aking ginagawa, huwag yun man po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba. So mga kamamay, kung nagawa nyo na po ito, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba ang mga bagay na maaari mong gawin upang kayanin o makayanan mo ang napakasakit na pang-iiwan niya sa iyo? So number 1, lahat ng bagay na makapagpapaalala sa kanya, iwasan mo. Hanggat maaari, mga kamamay, lahat. Hindi natin masabi ang dami. Minsan salita, minsan mga bagay, minsan lugar, minsan panyo eh. Ang dami, halos lahat. Kahit saan ka tumingin, lahat nakakapagpaalala sa kanya. Sombrero, lipstick, panyo, pabango, sasakyan, lugar, hayop, o kung ano pang, ang dami, halos lahat. Lahat ng maaaring maging, alaala ng isang lalaki sa isipan mo, alisin mo. Gaya ng mga regalong binigay niya sa'yo. Kung yan yung mga bagay na nakapagpapaalala sa kanya, alisin mo. Alahas, kahit gaano kamahal niyan, kung ang kapalit man yan, o kung ang kapalit naman yan ay ang pagginhawa ng puso mo, ay ang pagiging tahimik mo, o yung hindi mo pagiging stress, i-give up mo, ibenta mo, o kinakailangan, makakatulong pa sa iyo yung pera. Sa madaling sabi, lahat ng nakakapagpaalala sa kanya sa iyo, alisin mo. Kamamay hindi naman ganun kadali eh. Yun na nga mga kamamay, oo alam ko, hindi madali. Pero iwasan mo. Walang mangyayari sa iyo sa pag-move on mo na ganyan. Kung lagi mo yung iisipin, lagi mong nakikita, ang akin lamang ipaalala. Alisin mong lahat ng mga bagay na po pwedeng makapagpaalala. Sa kanya, sa iyo. Yan yung isang bagay na kailangan yung gawin. Alright? So next, magpakabisi ka sa pag-i-improve ng sarili mo. Mga kamamay, lagi yung gagawin na mag-improve ng sarili. Hindi naman sa para maghanap ka ng panibago, maghanap ka kaagad ng bagong pag-ibig. Hindi po. Gagawin mo to para sa sarili mo, para makalimot. Pwede kang mag-focus sa pag-workout, pagda-diet, sa pagpapaganda at pag-aayos. Sa ganyang paraan, makakalimot ka. Yung tipong makakapag-focus ka sa ibang bagay. Ang hirap kasi kapag sa lalaki ka pa rin nakafocus. Ang hirap kasing mag-move on, ang hirap makausad, ang hirap makalimot. Kung sa halip na sa ibang bagay ka nakakapag-focus, sa lalaki ka pa rin nakakapag-focus eh. So tingnan nyo mga kamamay, halos 2 taon na, 4 na taon na ang nakakalipas pero hanggang ngayon, iniisip mo pa rin siya? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya makalimutan? Well mga kamamay, kapag kaganyan, sa ibang bagay na kayo mag-focus, mag-workout kayo, doon nyo ibuhos ang galit. Kung iniwan kayo ng walang dahilan, doon nyo ibuhos. Kapag doon nyo binuhos mga kamamay, di ba, nagbubuhat kayo ng mabibigat, mas gaganda pa ang katawan ninyo, masasarap pa kayo. At sa ganyang paraan, baka magsisipa ang isang lalaki na iniwan kanya. At sa isang banda mga kamamay, kapag na-focus kayo sa ibang bagay, mas madali ang paglimot. Mas madali, natanggapin ang lahat ng mga nangyari sa inyong relasyon. So next, harapin mo ang sakit at lungkot, tapos bumangon ka kinabukasan. Tandaan nyo mga kamamay, harapin nyo ang lahat.
tanggapin ninyo ang lahat. Kung hindi na kayo mahal, bakit? Ano bang mahirap? Hindi nyo pwedeng ipagsiksikan ng inyong sarili sa taong hindi na kayo gusto. May mga bagay talaga na nananawa. May mga bagay talaga na umaalis sa buhay natin. Kung halimbawa, may mga ugali tayo na hindi po natin nababago, may mga ugali tayo na akala natin okay pa rin, pero sa isang banda, hindi na pala okay pagdating sa partner natin. So may mga ganung bagay May mga ganung bagay. Kung kaya't kailangan po nating tanggapin, kailangan po nating i-accept yung katotohanan na hindi po tayo fit sa isa't isa, na hindi po tayo swak pagdating sa relasyon nating ganito. Kaya mga kamamay, sa halip na magmukmok, sa halip na, alam mo yun, hindi kumain, sa halip na magpakalungkot, sa halip na magpakalango sa alak, bakit hindi mo nalang tanggapin? Isipin mo na, siguro kaya hindi kami nagkatuluyan dahil sa may mas makikilala akong mas pogi, mas macho, mas maiintindihan ako, mas deserving para sa akin. So, napakaraming ganyan. Kaya mga kamamay, kung kayo man ay merong karelasyon ngayon na iniwanan kayo sa hindi mo maintindihang dahilan, sa hindi mo malamang dahilan, well, tanggapin niyo po. Tanggapin niyo po, i-accept niyo po yung katotohanan na wala na pong babalik, na wala na pong isang lalaki para sa inyo. Kaya mga kamamay, tanggapin, bumangon ulit after niyong tanggapin ang lahat. Alright? So next, lumabas kasama ang mga kaibigan mo, mahal mo sa buhay, mag-unwind ka rin. Lagi niyong iisipin mga kamamay, ano po, hindi lang po sa isang tao natatapos ang inyong buhay. Hindi po lamang sa isang tao umiikot ang inyong mundo, lalo na kung iniwanan na nga kayo, lalo na nga kung ipinagpalit kayo, lalong mas masakit. Lalong mas masakit pala kung pinagsabay kayo. Ika nga ay huwag kang hihinto sa buhay mo kung sakaling iniwanan ka nga niya. Huwag kang aasa na habang buhay siya sa tabi mo. Kasi nga darating yung time na mananawa siya, pero dapat sana kung halimbawang manawa siya, hindi siya susuko. Yun nga, kapag yung ibang mga lalaki na hindi totoo ang pagmamahal, konting pagod, sumusuko nang iiwan. Pero at least nalaman mo na rin, kamamay, na hindi siya po pwedeng maging kasama sa buhay. Kasi nga, pag dumating yung mas malalaki pang pagsubok sa inyong relasyon, baka bumitaw din siya. At least, na-filterize mo yung mga lalaking mahuhuna o yung mga lalaking hindi tatagal sa mga pagsubok na pwedeng dumating pa sa inyong buhay. At least nalaman mo rin. Mas makakahanap ka ng mas bagong lalaki. Makakahanap ka ng mas kaya kang mahalin. Mas makakahanap ka ng lalaking kaya kang pahalagahan. Kaya tanggapin mo na rin mga kamamay. Okay? Mag-unwind ka. Magpakasaya ka. Malay mo, pag nagburakay ka, makakilala ka dyan ng isang lalaking babago ng buhay mo. Makakilala ka dyan ng apam o kung ano pa man. Basta mga kamamay, mag-unwind ka, magpakasaya ka, para kahit paano makalimot ka at matanggap mo na ang lahat ng mga nangyari sa inyong relasyon. And last, huwag na huwag mong kalilimutang humingi ng tulong sa nasa itaas. Tatandaan niyo mga kamamay, lahat ng nangyayari sa inyo. Tatandaan niyo mga kamamay, lahat ng pinagdadaanan ninyo, yan po lahat ay nakaplano na. May plano si God o yung nasa itaas kung ano man ang po pwedeng mangyari sa iyo. Kaya tayo inaalis, okay, sa mga maling tao na akala natin ay tama para dalhin tayo sa totoong taong magmamahal sa atin. Para ipakilala tayo sa mga taong handa tayong tanggapin. Kaya mga kamamay, yung pagluha ninyo, yung mga dahilan ng pagluha ninyo ngayon, balang araw, pasasalamatan ninyo ang nasa itaas dahil kung hindi kayo inalis sa maling tao na inalis niya ngayon sa buhay ninyo, hindi nyo makikilala ang forever na makakasama nyo sa mga susunod pang panahon. So, ilang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga advice, mga bagay na maaari nyo pong gawin para matanggap nyo po ang pangiiwan sa inyo ng isang lalaki. So mga kamamay, if ever na gusto nyo po ng mas marami pang love advice na kagaya nito, mag-comment lang kayo sa ibaba ng I want more.
At promise, gagawa pa ako ng mga ganitong klase ng love advice para sa inyo. Sa mga gustong magpa-shoutout at sa mga gustong magpa-love advice, comment nyo lang po yun sa ibaba o pwede nyo rin tawagan ako or i-message. Ako mismo ang magbibigay ng advice para sa inyo. Muli, ako ang inyong mamay. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.